Kung nakapanood kayo ngayon, ayan, makikita nyo doon na nagsisimula na ang laban ng Kapangan. So, andyan na yung takutan daw, andyan na yung mga medyo pinapakiusapan, yung nandoon ngayon sa bagong majority na pinamumunuan ni Cayetano para siguro gusto nila ulit maging coup. Kasi ang nasa isip nila, kasi alam nyo, lumipat na yung dalawa di ba? Yung yung nag-sustain, yung walang kinabigan na dalawa, si Ercito at saka si Subiri, di ba? Nagpaka-independent yung dalawa, ay lumipat na ngayon sa minority. So siguro, nag-aantay na lang sila ng ililipat ulit sa kanila para maging 13 sila. So kailangan ulit nila ng dalawang miyembro na galing sa majority. So ang nakikita ko kasi coming from the ombudsman, medyo kinasuhan na ngayon si Jinggoy. Ang sabi niya, part of the harassment daw, siguro, sabi niya gano'n lumakas siyang gano'n Pero ayusin naman daw ng mga abogado niya. So may nagtanong pa nga kay Peter Cayetano kung poproteksyonan din ba daw si Jinggoy Estrada. Definitely, ang sagot ni Cayetano, which is very, very correct. Oo. Kasi ang layo ng usapan. Si Jinggoy Estrada will be, parang, yung local court naman natin ang hahabla sa kanya. Different naman kasi yung kay Bato de la Rosa because that is a foreign body. Hindi ko sinabing another estate, sabi ko foreign body, ibig sabihin not within the Philippine court. Kaya yun ang pinoproteksyonan ngayon ni Cayetano as per Resolution 44 na inayunan naman ng mostly ng mga senator. Ang pangit nga naman kasi na isang opisyal ng ating gobyerno na basta-basta na lang dadalhin doon sa kung saan sa bansa without having to be, kasi alam niyo ang dami nang nangyari na cases sa ICC na may warrant of arrest din na inaresto pero dumaan pa rin naman sa proper local court doon sa mga pinag-aaresto. It was only the first time ata in the history of ICC na si PRRD lang ang naidala doon ng dire-diretso via plane. Napaka-irregular nung ganon. Kasi ang rule nga is, yung sa kanilang ruling nga, meron silang ruling doon na dapat dumaan muna sa local courts for due process and identification. Syempre naman, di ba, dapat lang talaga may due process. So, ang tanong, sino kaya ang lilipat? Si Jinggoy, alam nyo dahil sa ginagawa sa kanya ng minority, tsaka yung ginagawa sa kanya ng administration, lalong magigigil yan malamang hindi lilipat yan Oo, kasi napipikon yan kasi kinakasuhan siya, pinupukpukan siya ng administrasyon. Unless lang kung sabihin ng administrasyon na, buburahin na namin yung mga kaso nyo, para lumipat ka na doon sa minority, para maging 13 na sila. Pero more so, mapapahiya kasi si Jinggoy niyan. Kasi dapat kasi hindi iisipin ng mga tao, di ba? Ay, lumipat lang yan dahil siguro may natanggap ng maleta galing doon sa kabila. Ay, lumipat lang yan kasi yung mga kaso siguro hindi na ipapatuloy o kaya ipapabura na, 'di ba? So, most probably si Jinggoy will remain. Yun ang nasa isip ko. Tapos kanina doon sa speech, alam niyo 'di ba, yung nag-abstain si Ercito? Doon sa speech niya, inalok sa kanya ni Cayetano ang majority leadership. O so, napakalaking privilege yung alokin ka ng majority leadership. So, parang para sa kanya kaya nga nagpasalamat siya, etc. Nagsabi naman siya na na tipong sabi niya gusto niya lang din daw talagang ma-maintain na sana independent siya. Kaya lang, for the meantime, tanda niya, sinabi niya, for the meantime, pupunta muna siya ng minority. Siguro, naninimbang pa siya sa magkabilang ilog. So, sino kaya doon sa bagong majority ang medyo may tendency parang lumipat? Kasi from the start, although ang mga Villar, talagang kay PRRD naman yan talaga even before, pero si Camille, nung naiupo, nag-join siya sa dating majority, which is kay yun nga ang pinangunuan ni Tito Soto. So, most probably, isa na siya. Kasi ang daming at stake sa kanila businesses, TVs, etc. Ang dami, di ba? So, malamang maghahati ang mga Villar. Yun ang nasa isip ko. Yung isa siguro magre-remain sa DDS, yung isa naman magre-remain doon sa administration to balance the family, di ba? At least, kasi ganoon ang mga negosyante. Di ba kailangan wala kaaway? So, babalansin siguro nila yung sarili nila. Sino pa ba ang pinakamaganda, pinakamalapit? Si Joel Villanueva, hindi na siguro kasi nakakasuhan na rin siya. May kaso na siya. Kung ipapangako pa sa kanya yan at bigla siyang lilipat, maraming magtataka. Sino pa ba? Parang wala na Kayo nga, subukan nyo kung sinong hulaan nyo sa comment kung sakasakali kung may lilipat na dalawa. Kung sinong dalawa yung lilipat na galing sa majority ngayon para maging 13 kabila at sila naman ulit ang maging majority. So, eto ang tanong. Madali ba para sa kanila ang lumipat? Si Camille, madali lang. Kasi for the sake of the family yun Pero karamihan yan, magdadatlo o dalawang isip. Alam niyo kung bakit? Kasi, nandun na sila. Lalo si Loren Legarda. Alam mo, bumalik pa siya doon. Pride niya na yan, di ba? Tsaka principles na lumipat ka na nga dito, bumabalik. Pero alam niyo, nung pa naman, nasasabihan na si Loren Legarda na parang butterfly. Kung nasaan ang nectar, doon siya tumadapo. Nung pa yun Pero ngayon, it's a different thing kasi she had his son, di ba? Na parang inaapi. So, she need to have tough principle na mag-stay dyan. Ngayon, ano bang pwedeng maging teka sandali pag lumipat sila, sino bang mas marami? Marami pa rin ba tayong DDS? Or marami na yung Unifink? Kasi depende yan Ganito yan, yung iba dyan matatakot lumipat. Pag overwhelming pa rin ng mga DDS, natural, vote yan Importante sa kanilang boto And tignan natin yung mga re-electionists. Kasi doon yan magbabase sa mga re-electionists Kasi iba, hindi tapos naman na yung term nila Hindi na nila kailangan ma-re-elect Tignan natin, hahanap tayo. Ito,
si Legarda, si Tulfo, si Gatchalian, si Escudero, si Villar, Cayetano, Zubiri. Sino kayong Villar to? Si Cayetano Zubiri, palagay ko si Mark to, si Mark. Si Cayetano Zubiri, Villanueva Ejercito, Hontiveros, and Ejercito Jr. Ay, dalawang Ejercito mawawala na. Will end in 2028. So, hindi na sila re-election. So, most probably, mamimili na yan ng ayon sa prinsipyo talaga nila. Kaya naman pala, si Legarda, wala nang kinatatakutan. Kasi kahit naman siya mapunta, hindi naman siya naghahabol ng boto as of now. So, ang mga re-electionist natin, si Go, si Aquino, si De La Rosa, si Tulfo, si Pangilinan, si Marcoleta, si Lacson, at saka si Soto, si Cayetano, si Villar, si Camille, si Lapid at si Marcos still have terms until 2031. So, etong mga ito ang re-electionist pala. Ayan. So, sino kaya sa kanila? Most probably, imposible mo si Aquino, si Bam Aquino. Alam mo si Bam Aquino? Parang may inclination yan maging DDS eh. First yellow na magiging DDS. Naaamoy ko kaya lang siguro parang wala siyang magawa. Parang gusto niya na parang hindi niya lang magawa. Kasi alam mo malaking bagay yung ginawa na pinaniwalaan siya ni PRRD, yung batas niya basta para sa tao. Parang bumilib siya ng konti doon kay PRRD eh. So most probably parang gusto rin itong nararamdaman ko yung mga movement niya, mga ganun. Pero si De La Rosa, ay, nakonmatic naman niya. Ay, itong Tulfo, nasa kanila naman na yan. Si Pangilinan, nasa kanya na. Ay, si Marcoleta lang naman lumipat sa kanila. Si Lacson, si Soto, si Cayetano. Yung sister ni Cayetano, lilipat sa kanila. I don't think so. Kasi galit na galit eh. Dito sa ginawa ng NBI. So, si Villar. Ayun na nga, si Camille nga yung sinasabi ko. Most probably si Camille. Eh, di kulang pa rin. 12 pa. Si Lapid, nasa kanila naman na. Si Marcos, ay hindi. Doon talaga yan sa DDS talaga yan eh. So, si Villar, di 12. Pero kayo nang bahalang magpuno kung sino yung nasa isip ninyo na maaaring pwedeng lumipat sa kabilang parlor para mabuo yung 13 at makabuo sila ng kudeta. Ay, parang mahirap ano? Parang ang hirap ha? Pero yung isang ehersito, yung kinakasuhan ngayon, oo nga no, kaya pala, pero hindi naman na, wala namang gift sa re-election isa. Dalawang ehersito na yung matatanggal eh. So wala nang pakialam yan. Di ba? Wala nang pakialam yan. Si Jude Ejercito medyo, JV pala, si JV Ejercito medyo, lumilipad hangin pa yan. O, nararamdaman ko, parang gustong mag-DDS yan, nakikiramdam lang yan. For the meantime nga lang daw yung kanyang pagiging minority. So, wala pala. Sino kaya? Eh, hindi ko mahulaan kayo na lang mahula ha. Wala may tema ng shocking motions. Yung tipo bang, ay, siya ang lumipat? Aba, grabe naman, hindi po magaganunan tayo, no? Grabe. Tapos, ano nangyari? Paano siya lumipat? Pero, mali yung si Legarda bumalik. Hindi talaga eh. Hindi ko nakikita babalik sa kanila si Legarda eh. Ewan ko, si Legarda na lang talaga ang pawn. Siya na lang talagang, means and ways kung paano madidesisyon na ng lahat. Parang wala na kasi eh. Kasi lahat puros paalis na eh. Yan na yung nila na maninindigan na sila eh. At least pagka umalis sila 2031, pwede pa silang ma-elect ulit. Kasi di ba elect ulit sila ng mga DDS sa susunod. So maninindigan na yung mga yan eh. Pero talagang gusto ko yung feeling na nasishock tayo kung sino yung lilipat. Diba? Sino kaya Sa palagay nyo, nahihirapan ako mag-isip. Na-excite ako kung sakasakali. Malaman kung sino ang alam nyo na, magka-traitor.